Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Your Honor, please. Philippines. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Your Honor, please. Mga kurang sa gobyerno, wala siya sinasanto. Mga baho ibibisto kahit sino. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubunggulan. Komentaryo, makatotohanan. Dito lang malalaman. Sibit pa'y po inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Problema ng ating bayan, talakayin, pag-usapan, upang maliwanagan ang taong bayan. Your Honor, please. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubunggulan. Komentaryo, makatotohanan. Dito lang malalaman. Sipin pa'y po inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Philippines. Magkaiba man ang ating pananaw, hindi tayo magkaaway kailanman. Sa dulo, makikita rin natin ang tulay na siyang daan tungo sa pagkakasundo, pagkakaisa, at kapayapaan. Your Honor, please. Ben Paipon, the bridge commentator and broadcaster on board. Your Honor, please. In defense of truth, justice, and freedom. Philippines. Good evening. Hi, Miss Universe. Magandang gabi po. And of course, Your Honor, please. Good evening. And Ben Paipon here is now inviting you to join us sa ating programa. Your Honor, please. Alas 8 hanggang alas 10. 2 oras lang naman po ito. Mga kabayan, 2 oras lang pag niniigo natin. Palitan po ng mga kuro-kuro at mga pananaw, mga komentaryo. Napakahalaga po sa kalusugan natin ito. Marami na pong mga nai-stress because of the pandemic, because of the wala nang makain and so on and so forth. Kahirapan po ng ating bansa. Maganda na ilabas na ho natin yung mga hinanakit po natin.
Hayaan po ninyong madinig ng mga kinaukulan. Anyway, ito naman po karapatan po natin. Salig po sa ating saligang batas. Ben Paipon po sa ating Your Honor Please at bumabati na rin ang ating mga kabayan sila Jane Cruz. Thumbs up po si Jane. Gandang gabi po, Jane. And JJ Rodriguez is also watching. Good evening. Sir Ben Paipon, good evening po. Sabi ni Jane. Alex C. Aquino is now watching. Napaaga yata, partner, ha? Maganda naman yan at napaaga ang bukas ng iyong seal para mapanood ho ang simula ng ating programa. Thank you very much, Alex C. Aquino. Good evening, my friend. Josephine Roquero is also watching now. Mercedes Ong, Ma'am Mercy Ong. Magandang gabi po. Amy Galat, SG. Good evening po, sabi. Good evening po, Kuya Ben Paipon and Miss Universe. God bless po and stay safe. Ako po yung victim ng OLA. Yung for phone patch later. Si Amy Galat, SG. Alright, wait lang. Good evening po, Sir Ben, sabi ni Josephine Roquero. And Miss Universe, Your Honor, please, blessed Wednesday. God bless always, God first, okay? Jane Amado Buddy Badillo is now watching. Hoy, ang dami na ninyong nanonood. Christopher De Vera, magandang gabi. Hello, Daddy Ben. Naku, ayaw mo ng Tatay Ben, ha? Daddy na ngayon. RJ Haveliana, sir. Magandang gabi po. Watching. Marami pong pag-uusapan no ngayon. Mga dapat tong talakayin talaga ng katulad po ni RJ. Ano ho? Ang presyo ng mga bilihin po ngayon talagang halos hindi na natin abot kaya. Oh? Ang mabuti nga't medyo nawala ho yung mga brownout. Pero hindi magtatagal. Babalik ko tayo sa ganyan ho, mga kababayan. Kanya, we need people like RJ Haviliana to be our watchdog. RJ, good evening. Ravena Naya is also watching. Good evening. Jomai Maymar. Hello, sir. Magandang gabi po. Sabi ni Jomai Maymar. At bakit po, kuya, pangit signal ninyo po? Ha? Nagtatanong po kami sa mga nanonood ho ngayon. Kumusta po ang signal? Sabi ni Ma'am Mercy kasi, hindi maganda raw po ang signal natin. Please, somebody answer the question. Ravena Naya, ma'am. Kumusta ang signal ho dyan sa inyong lugar? Your Honor, good evening. Eve M. Ramos sa China, how's the signal there? Eve, good evening. Magandang gabi po sa inyong lahat. Marie, Angelica Paz is also watching. Mariclado watching. Angel's Eye, magandang gabi, Your Honor, please. And Miss Universe, good evening. Ravena Nay, magandang gabi. Rosa Mia, nanonood na ho yung mga dati nating mga taga-subaybay. Good evening, I'm very happy for you. Hello po, pasensya na po at di na ako nakakapanood ng live nyo. Oo nga, Ma'am Rosa Mia, namimiss kita eh. Pabalik-balik kasi ako sa ospital. Bakit? Medyo di na kaya magpapagabi ng tulog. Ingat din po kayo, sir. Aba. Ha? Alright. Okay. Salamat po, ha. Magpagaling din po kayo, ha? Ma'am Rosa Mia. Good evening po to Anak Lilia. Okay. Ravena Naya. Angel's Eye. Opo, oo. Blessed Wednesday. Stay healthy po. Watching from Commonwealth Avenue. Sabi ni Angel's Eye. Uy, good evening, Angel's Eye. Good evening. Commonwealth Avenue? Tama ba ito? Angel's Eye? Alright, okay. Rosa Mia, okay. Si Senalive Ilsel is watching. Sounds clear po. About China. Sabi ni
Aba, okay yan. Okay, okay daw po yung signal ho namin. Abot ho sa China, mabuti pa sa China. Maganda ang signal ho natin. Good evening. Kuyang Ben, sabi ni RJ Javeriana, Sir, bakit hindi tayo magkwentuhan ho sa Himpapawid minsan, ha? Uh, we will try to communicate with you and try to find out how we can be on the air together. All right? RJ Javeliana. Angelica Paz, magandang gabi po, Sir Ben Paipon. Your Honor, please. And Ma'am Lynn, God bless, more power, and ingat lagi kayong lahat sa BSCC. Ayan. Teka, nawala tayo. So anyway, habang ito, Angelica Paz, okay. BSCC family, Rosa Mia, dito malakas naman ang signal. Oy, thank you very much, Ma'am Rosa Mia. Ravenna Naya, okay naman, tataben. Nako, ito si Ma'am Mercy Ong. Ano, may problema? May baterya ba pa yun? Alright. Lilian Gabriel, Sheridan po. Thank you very much. Rosa Mia, nakahiga ako sa kwarto. Maaga kami luluwas papuntang East Avenue. Pupunta na naman sa hospital, Ma'am Rosa. Ay naku talaga, wawa naman ikaw. Pagpagaling po kayo, ha. Jomay Memar, ayos naman. Signal Sir Ben, malinaw naman po dating. Yan po dito sa Pasay. Okay, Christopher De Vera, malakas naman po signal at malinaw dito sa amin sa Pangasinan. You see? Pangasinan, loud and clear. Ravenna Naya, thank you very much. Okay po, reception ko sa inyo dito sa Makati City, Sir Ben. Aini Galat SG, okay naman po, Your Honor, yung signal dito sa Marilao, Bulacan. So we are all over town, ha? Ma'am Mercy, what happened to you? Baka, hindi mo lang nakakausap si Mr. Mel. Ikaw ang pinakamalapit sa akin dito, eh. Nawawala ang signal mo. Anong nangyari? Pero ganyan ho, kung sa alin pa yung pinakamalapit sa iyo, yun ang nawawalang signal. Okay, Ma'am Mercy, tingnan nga natin kung anong sabi ni Ma'am Mercy, ha? Ano yun? Sandali lang. Nawala eh. Hanapin mo nga si Ma'am Mercy. Yan, up pa. Yan. Dito po sa akin, putol-putol po. Ay, hindi. Sa ano yan? Sa baterya mo na. Hindi ko rin alam kung anong dahilan na putol-putol, ha? Angelica Pes, okay na yan. Okay naman. Si Annie. Lilian Gabriel, a blessed Wednesday, Tata Ben. And Miss Universe, safe and healthy, more power. Your Honor, please, God bless us all. God first. Malapit ang programa ni Ma'am Lilian. Every Saturday po yan, ha? Alas 10 hanggang alas 12. Okay? Libreng kaalaman. Angelito Espiritu is watching. Good evening. Jenny Bricky Sol Di Vela. Okay. Good evening, sir. Senalive. Good evening, Sir Ben Paipon, Your Honor, and Miss Universe. Okay? Jose Gregorio Clemente, ang 5,000 pesos ubos sa isang pamamalengke lang sa Honor man o sa supermarket at konti lang nabibili noon. Kawawa naman tayo. Mas lalo na yung walang 5,000. Wala ng value ang pera natin. Jose Clemente. Jose Gregorio Clemente. I agree with you, Padre. Kailan yun? I had 5,000 in my pocket. Napunta lang ho ako sa palengke. Ubus na kagad. Ubus na rin yung pagkain ko. Wala na. Matakaw kasi ako. Rosa Mia, result po kasi biopsy bukas. Oh, okay. Kaya luwas uli ako bukas East Avenue. Sana po mga
Walang demonyo mabigyan ng leksyon para matigil na pandidemonyo nila sa mga biktima. Hanggang ngayon, wala pa din silang tigil sa pagpapadala ng text blast, pagpapadala ng kabaong at bulaklak. Hanak ng pating naman. Sana samahan naman nila ng kape. Hindi. Sabihin ko kay Mon Samson ng Bulletin, kape yun eh. Oh, magpadala siya ng kape sa atin. Okay. Talaga si Rosa Mia, may sakit na nga. Nagbibiro pa talaga. Ganyan talaga dapat ang ating attitude. No? Wag na ho tayong may stress. Wag na, kalimutan na yung stress. Oh. Baka yan pa ang pagpapalala sa mga karamdaman natin. Okay? Jenny Bricky Sol de Villa. Good evening po, sir. Ayan, Maria Dolores Santos. Good evening po, watching from London. Wow, London Bridge is falling down. Alright, ito pala si Ma'am Rosa Mia. Talagang very avid fan po natin na talagang tumutulong din po sa mga biktima ng COLA. Siya po meron ng karamdaman at nabibiktima pa rin po siya. No? Doble-doble po ang kanyang nararanasan ngayon. Breast cancer. Biopsy bukas, the result of the biopsy. Mabigat pong problema ho ito sa pananalapi and so on and so forth. Baka gusto nyong, baka meron naman po kayo kahit paano. No? Hindi po hinihingi ni Ma'am Rosa Mia ito sa akin. But may I just ask for a little help sa inyong lahat na nanonood at nakikinig. Meron tayong may ibabahagi man lamang po kay Ma'am Rosa Mia. Nasa Facebook naman po siya. You can go directly to her. Facebook, nakikita naman po ninyo. Madaling hanapin si Rosa Mia. I'm pretty sure she will respond to any calls from you. Pakita ho natin na nagkakaisa po tayo. At maganda po ang samahan natin. Gusto ko sana yung parang pamilya na tayo. Kaya tignan mo ninyo, kahit paano ho mga kabayan, hindi matatapos ang programa ho natin hanggat hindi ko nababasa lang mga messages ho ninyo. That's how I value my listeners. Ganyan po. Kanya kung may magkakasakit, masakit din po sa kalooban ko yan, hindi tayo makatulog. So, pwede po ba? Ituring na ninyong pamilya na rin po ninyo si Ma'am Rosa Mia. And if there is anything that we can do to help her, mabawasan po yung kanyang karamdaman sa dibdib at karamdaman sa bulsa and so on and so forth. Please do so. Thank you very much. Maraming salamat po. Hindi po inihingi ni Ma'am Rosa Mia yan. Hindi po niya inihingi. Ako mismo ang nagkusa. Okay? Jenny Bricky Soldivella. Good evening po, sir. Maria Dolores Santos. Good evening. Watching from London. London talaga ito, si Maria Dolores Santos. How is London today? Good evening and good morning in London. Ravena Naya, thanks sharing your honor. Oy, natapos na po na mag-share si Ma'am Ravena. Thank you very much, Ma'am. Lilian Gabriel, all hearts. Lilian, good evening. Jenny, watching from, nako, ang layo naman ito, Jenny. From Tondo, Manila. Mula sa Tondo, Manila. Jenny, hello po Ma'am Lilian. Good evening po sa inyo. Ayan. Mylene, good evening. Sir, God bless po. Sharon Joy. Naku, hindi ko kilala po ito. Sharon Joy Paipon is watching. This happens to be my daughter. Ayan. Ravena Naya. Hello, Miss Universe. Ay, Sharon, kumusta na si... sino yung apo ko dyan? Marami po yung mga si Mr. Joaquin. Apo sa tuhod. Sharon, good evening and family. Ravena Naya, hello, Miss Universe. Okay, good evening everybody.
go to the topic now for today, mga kabayan ho natin. Mukhang medyo kinakabahan ang Malacanang sapagkat ang ICC, International Criminal Court, ay mukhang itutuloy po ang paglilitis sa mga crimes against humanity that have been committed during the Duterte's war on drugs. Ayan. Tapos na po ang preliminary investigation. Ibig sabihin, yung prosecutor po ng ICC na si Betsuda, natapos na po niya ang kanyang trabaho. She found out that there is a probable cause sa kasong pagpatay sa mga inosenteng mga mamamayan. And this is paglabag sa karapatang pagtao. That is why it is called against humanity. Okay? Ngayon, ang ginawa po ni Betsuda, ito po yung prosecutor po, mga kabayan, humingi na po siya ng kapahintulutan sa korte mismo, meaning ICC, para pahintulutan na po siya na dalhin sa korte ito at dito litisin si Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan. Who happens to be our president. Hindi po magandang balita ito sapagkat presidente natin ang kakasuhan ng crimes against humanity. This is a heinous crime, mga kababayan. And our president is being hailed to court because of killing, murder. What happened? Bakit na tayo nagkaroon ng Pangulo na murderer? Ang tingin ng mga ibang bansa, murderer. Ito, dadalhin po sa korte, nilitisin po. Pero ang sabi ng Malacanang, hoy, salbahe kayo. Tumiwalag na kami dyan sa ICC ninyo. Wala na kayong karapatan usigin ng aking Pangulo, ang aming Pangulo. Sa kanilang Pangulo kasi Malacanang ang nagsasalita eh. Yan po ang pananggaho nila eh. Wala na raw po tayo, ay tumiwalag na raw po tayo sa ICC. Pero, ang sagot ng ICC, hoy, itong iimbestigahan ho namin, nangyari na bago kayo tumiwalag. Kita na ninyo. So meron pong dahilan kung bakit our president will be hailed to court sa The Hague International Criminal Court. Nako, nakakayaw ito. Of course, by all means, at all cost, mga kababayan, sasanggihin ho ito ng Malacanang. And they will do everything under their authorities and their power to avoid being investigated by the International Court. Pero alam ninyo mga kabayan, meron ng mga ebidensya nakuha dito eh. Kahit hindi siguro mag-appear ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas sa The Hague, tuloy-tuloy po ang paglilitis kung pahihintulutan ng korte na o-orderan ng prosecutor, go ahead. Aabangan natin mo yan mga kababayan sapagkat ito naman hinihiling pa lang. The ICC prosecutor has asked The Hague. The Hague, ibig sabihin, ito po yung base ng ICC to probe drug war killings sa Pilipinas under the Duterte presidency. So hinihiling pa lang, hindi pa po napapahintulutan. Malacanang, on the other hand, refuses to cooperate. Ano itong ayaw po makipag-cooperate at considers the investigation, alleged investigation, hindi totoo at hindi tama. Okay. So, abangan na lamang mo natin ito mga kaibigan.
Ang importante ho dito, I think this is now, nakakatulong ito eh. Nakatulong na po sa ating bansa. Medyo humupa eh. Humupa ng konti ang pagpatay sa mga drug addict at sa mga maliliit na drug pushers. Hindi katulad nung nag-umpisa ang kampanya ng Pangulong Duterte, abay talagang left and right, back and front ang patayan ho. At nagmamalaki pa po ang ating Pangulo. Nagmamalaki pa. At inuutusan pa po ang ating mga kapulisan, mga pulis. Sige, patayin ninyo yun. Akong bahala sa inyo, walang makukulong. Pero in the end, mga kabayan, meron din palang nakukulong sa kanila at walang nagawa ang Pangulong Duterte. Remember, Kian de los Santos? Nakakulong po eh. Meron pang iba na nakakulong din. So bakit sa ating kapulisan, bakit po kayo susunod sa isang mali? Maling order. Mali eh. Meron pong due process. Even in drug war, mga kabayan. Hindi naman talaga drug war na talaga barilan. Hindi ho eh. This is a campaign. Ito ay tinawag lamang drug war. Kasi nagdedeklara ng pagtugis ang ating pamahalaan. So they call it a drug war. Pero yung katulad ng digmaan between two countries, iba ho yun eh. Iba. Pero even in conventional wars, mga kaibigan, meron pa rin pong due process, meron pa rin sinusunod na batas yan. Even in war, meron pong batas. Pero ito kay Mr. Duterte, wala na talagang batas. Ngayon, mukhang nanganganib po siya maimbestigahan sa The Hague. Medyo humupa ng konti. This is good. This is good naman sapagkat marami po ang nakaligtas. Nakaligtas sa kamatayan under the Duterte regime. Of course, they will not admit the fact na the president ordered the killings. Di ba? Pero ito nga po talaga ang iimbestigahan ng The Hague. Who ordered all these killings? Alam po ninyo, itong iniimbestigahan na 5,000 mahigit po. Pero ang biktima ng droga, ng drug war, umaabot na ho sa 20,000 na tao po eh. Grabe talaga. So, sana ho, kung may investigation din lang, edi simulan na ho ng DEG para magkaalaman na ho. Magkaalaman na kasi hindi ko pinapaboran ang immediately yung pagpatay pagkatapos sasabihin ng mga pulis. Nanlaban po eh. Talaga naman walang baril. Hinuli. Nilagyan po ng baril. Katutubo. Alam po niyo, these are unbelievable activities of policemen under the Duterte administration. Sila lang nakakaalam ang totoo na nagtatanim po sila ng ebidensya. I hope this will be rectified by our new police chief, General Guillermo Eleazar. Sir, naniniwala at sumasampalataya po kami sa inyong kakayanan at kabutihang loob. Iligtas po ninyo ang ating mga kabayan at kung hindi po maililigtas, mabigyan man lamang po sila ng kaukulang katarungan. Yan po ang kahilingan po natin sa ating Hepe de Policia. Walang iba kundi si General Guillermo Eleazar. Jenny Bricky Soldivela. Hello po, Ma'am Lilian. Good evening po sa inyo. Ayan, nabati na ho tayo na una kanina ito. Kanya si Ma'am Lilian po ang binabati. Mailing, good evening and God bless po. Sharon Joy is watching. Ravenna, hello, Miss Universe. Good evening. Heart, heart, heart. Mercy Ong, bakit po sa akin? Putol-putol. Naka-wifi naman po ako. Ay nako, hindi ko na alam yan, Ma'am Mercy. Pero kayo ang pinakamalapit sa akin. Ravenna Naya, shout out to Annalie. Annalie, good evening. Sabi ni Ma'am Ravenna,
Angel's Eye. Ayos naman po. Yung signal ninyo po. Ayan, Angel's Eye. Thank you very much. Joan Soto Moffett, sabi ni Ma'am Ravenna, good evening. Ganon din kay Olive Patches. Dene Bedlove. Good evening, sir. Dene, good evening. View by G. Tagalog. Ano ito, Ma'am Ravenna? Good evening. Sabi ni Ma'am Ravenna. Susana Odin. Good evening. Wala kay Ma'am Ravenna. Ganon din po kay Migs Mendoza Flores. Okay. Thank you very much. Alam ko talagang tinatawagan ho ni Ma'am Ravenna ang kanyang mga kaibigan para manood, makinig dito sa ating programa. Ma'am Ravenna, thank you very much. Binabati rin po kayo siyempre ni Ma'am Ravenna. Okay? Nanette Carino, good evening. Ayan. Migs Mendoza Flores. Ganon din si Rogelia Cotton Dino. Wow, ano-ano kaya ni Yusek Dino ito? Ravenna, Lodi ng Bayan, Dondan Quartz, Rafael Rocco, Dinglasan Jr., Marco Remulla. Have a blessed Wednesday. Sana pakinggan naman ninyo ang lolo ninyo. Ricky Tisoy, I pray watching you. Attorney, sabi ni parang Ricky Tisoy. Good evening, Padre. And then Pedro Alves is watching. Sa Tugigarap po ito. Baho, South Cotabato naman sa Mindanao. Kumusta na po ang COVID dyan sa Mindanao? Marami ng lugar sa Mindanao ang talagang sumisirit po ang COVID cases. Diyan po sa Cagayan de Oro City, nagre-reklamo na po si Congressman Rufus Rodriguez. Ayaw makinig, ayaw pong sumagot sa sulat niya ang mga opisyalis natin. Katulad po ni Secretary Duque, Secretary Carlito Galvez, and Chief of Staff ng Malacanang, Nograles. Nako, he identified these three officers who refused to answer his letters for help para sa mga taga-Cagayan de Oro City. Ay talaga, no? Salamat po tayo. Meron kayo congressman katulad po ni Mr. Rufus Rodriguez. Dene, again, sir, watching from Catalunan Grande, Davao City. Mabigat pa rin po sa Davao, mga kabayan. Nag-aaway nga po itong si Ma'am Sara Duterte at saka si Vice President Robredo. Pero hindi nang-aaway si Ma'am Leni Robredo po. Hindi. At yung comment po niya sa kanyang radio program, kamakailan lamang po tungkol sa COVID cases in Davao City. Dapat lamang pong banggitin talaga. Because concerned si Ma'am Leni Robredo sa mga taga Davao. At ang sabi lamang po niya siguro dapat lamang na tignan nila kung ano ang ginawa ng mga taga Cebu para mabawasan po ang problema sa COVID virus sa Davao City. Anong ikinasama niyan? Anong ikinasama niyan? Sabi ni Ma'am Sara, namumulitika ito Aba, sabi naman po ang sagot naman po ni Ma'am Leni, sinong namumulitika? Ikaw nga dyan, ang Sara Ran. Ay, nako talaga naman. Pero, I think the Vice President have every right to make mention yung kanyang sinabi. Kasi Davao City is, even up till now, mataas po ang COVID. May experience na po ang mga taga Cebu na kaya po nilang lupigin ang virus. Kanya ang sabi po niya, sana tingnan po nila ang ginawa ng Cebu at makasakaling malupig din po ang virus dito sa Davao. I don't see anything bad there. Besides, Leni Robredo is an elected official of the land, next only to the father of Sara. Hindi na po iginalang ni Madam Sara Duterte ang Vice President. Bakit Bakit po ganun? Bakit ayaw mong galangin ang iyong Vice President? Como ba? Anak ka ng Pangulong Duterte? Mayor ka lang, Vice President ito. Naku naman, napakalaking diferensya. Hindi ka pa
naging presidente. Ang yabang mo na. Nako, Panginoon ko po. Ravenna Naya, hello, Jenny. Bricky Soldivela, ayan. Ganon din po, Sammy Cabot. Good evening, Sammy, Padre. How are you? Oh, good evening po, Mami Ravenna, sabi naman ni Jenny. Ayan. Sammy Cabot is now watching our program. Padre, magandang gabi sa iyo. Ha? Nakita kita kanina, wala ka ng mga bigote ah. Wala ka ng ano eh. Mukhang wala ka ng, anong pangalan nun? Balbas. I think, nakita ko, parang ang liwaliwanag ng face mask mo. Padre, thank you very much. Magandang gabi sa iyo for watching. Ha? Rosa Mia, marami pong salamat sa inyo, Sir Ben. Okay? Aha. Sanaya Twain. Okay? Ma'am Rosa Mia, I feel for you, really. Nalulungkot po ako sapagkat isa sa mga nanonood po sa atin ay meron pong matinding karamdaman sa ngayon. Kaya nararapat lamang po siguro na ipanawagan po natin ang konting tulong sa mga nakakariwasa at nakaka-afford na po. Baka meron po kayo talagang may tutulong po kay Ma'am Rosa Mia. That was her helper. Ha? Breast cancer po ang kanyang sakit. At may biopsy po siya. Kukunin niya bukas dyan sa East Avenue Hospital ang result. Malalaman po natin ano mangyayari after that. Okay? Ang telepono po ni Ma'am Rosa Mia, ang GCash po ay ito po, 0953 172 5860. 0953, ulitin ko po ha, 0953 172 5860. Isa pa, 0916 314 8432. 0916 314 8432. Cash number ko po, baka may magpapadala kahit pang kape, sabi ni Ma'am Rosa Mia, kasi puro ataol at bulaklak pinapadala ng mga ola. Salbahe ka, Ma'am. Aray ko po talaga. Ataol at bulaklak. Ano ba? Wala bang kandila? Joking aside, please lang ho. Kung hindi po nyo nakuha yung GCash ni Ma'am Rosa Mia, uulitin ko po mamaya ha? Para makuha po ninyo ang kanyang number sa GCash. Sanalive Alcel, tama po sir, nang dahil sa mga ola, talaga ang sakit namin na ni Ma'am Rosa Mia nag-trigger sa amin. Same po ang case namin sa breast. Nako talaga, hirap po, sir, sabi po ni Sineto, si Sanalive Alcel. Okay? Nako, ikaw din, may breast cancer ka din. Huh? Ching Palang Bersamina. Good PM, Sir Ben Paipon, Your Honor. Thank you for all the help. Watching from Davao International Airport. Oy, nakabalik si Jing, ha? Good evening, ma'am. Magandang gabi po sa inyo sa mga taga Davao. We love you from the Philippines. We love you. Ha? Jenna Remo, tatabihan paipon lang sa kalam. Ano ito? Ang tatabihan paipon lang sa kalam. Alright. Jenna Remo, good evening. Ravenna Naya, Gina Dandan. Ginigising po kayo ni Ma'am Ravenna. Joaquin, sabi ni Sharon Joy. Alam ko na, banggit ko na kanina si Joaquin, yung aking apo sa tuhod. Tama? Ang guwapo talaga, ano ha? Okay, talaga. Ravenna Naya, magandang gabi kay Gayan Benayado. Gayan Benayado. Sharon Joy Paipon, love you, Dad. Ay, salamat naman. Sharon, good evening.
Good evening po, Mami Ravenna, sabi ni Jenny Berkey Sol Divela. Alright, hello, sabi naman ni Ma'am Ravenna, sumagot. Great evening, Idol Ben Paipon, watching from Bacoor City, Cavite Province. Ayan, good evening, Sami. Watch Sami's program immediately before my program po. Yan po si Mr. Sami Gabot, okay? Talagang pre-programming ko si paring Sani. Kaya maraming nanonood sa akin. Pagkatapos niya, napapunta sa akin yung mga nanonood sa kanya. Aray Sami, keep safe my friend. Keep safe. Oh? Shirley Meneses is also watching. Don Dan Quartz, ginigising po kayo ni Ma'am Ravenna. Oh, eto si Perfecto T. Bordalio. Kaway-kaway sa mga agent at may arise ng loan shark. Mayroong arise? Bumabangon po ba sila? Magbasa po kayo ng Biblia para malaman ninyo na masama ginagawa ninyo sa batas ng tao at lalo sa batas ng Diyos. Buhay pa kayo, sinusunog na kayo sa impyerno. Meron tayong i-interviewin from the Ola victims mamaya. Okay? Antabayanan po ninyo. Ravenna Naya, Cheryl, Kabunda. Ang daming kaibigan ni Ma'am Ravenna talaga. Ivy, Galat SG. Tama po, sir. Ayan. Ravenna Evangeline Caletaria. Tama, Caletaria. Dene Osel Bedlove. Sir, what if PRRD ignore the ICC trial? By default, matalo siya. Ano po ang mangyayari kay PRRD? Just an idea, sir, from you, DY. Ang mangyayari po sa kanya, may record po siya sa International Court. And alam po ninyo, meron pong nakukulong eh. Talagang they have the power because this is the organization of the United Nations, nagkakaisang bansa. Unless the Philippines titiwalag din ho sa United Nations, baka hindi tayo kasali at hindi tayo iimbestigahan. Pero kasali po tayo eh. And hindi katulad po nung yung sa West Philippine Sea, wala yung wala yung penalties na igagawa do. Pero dito ho meron eh. Meron po mga leaders of other countries who have been investigated and found guilty at sila po ay nakulong. Okay? O kaya sana ho mag-iingat-ingat po ang ating Pangulo. I do not know kung makakaligtas po sila dito. Sapagkat sa tingin ko ho, itutuloy-tuloy po ito. Yung paglilitis ho sa kanya, whether he attends or not, itutuloy-tuloy po nila because they have all the evidence now to prove their case in court. In court po ito. Talagang korte ho. International Criminal Court. It's a court of justice. Hindi katulad po dito sa dito sa West Philippine Sea po. Hindi po korte ho yun. Kaya resolution lang. Pero kung korte ho ito, conviction po yan. May kulong. Okay? Jose Gregorio Clemente. Tama po ba ako ito, Padre? Tama po ba? I think it's that's the rule there. Baka meron pong idadagdag ho yung mga abogado na nanonood po sa atin, okay? Pero paano po naman i-impose ng ICC ang sanctions when they cannot even subpoena documents? Yan ang sikreto ho ng ICC, International Criminal Court. Tandaan ho ninyo ito, criminal court ito. At they have the power to do that. Mahirap lamang po kung pero nakakuha na sila ng mga ebidensya. They have already their documents. That is why they have found out that their case against Mr. Duterte may probable cause. Sa paano nila nakita ho yan kung hindi sila nakakita ng ebidensya?
may pagkakaiba ng konti siguro dito sa atin dahil ito talaga bataso natin. Pagka gusto ng korte na makuha ang ebidensya, masusumpiin na talaga yan. And wala kang recourse but to obey. Even banks, maybe di ba may secrecy law yan ang mga bangko. Pero pagka ang korte na ang nag-utos, ibigay mo sa amin ang dokumento niyan. Kung hindi, contempt of court ka. Ayan. I don't know sa International Criminal Court kung meron silang kapangyarihan katulad po dito sa atin. Or are they going to impose it? I will have to research on that. Titignan mo natin kung ano ang sinasabi po ng International Criminal Court. Bukas na bukas, malalaman na ho natin yan. Magre-research talaga ako. Okay? So, Joe Gregorio Clemente. Thank you very much. And then, Pedro Alves, good evening. Mr. Ben Paipon, watching from Tugigaraw. Ingat lang, kaibigan. God bless. Ayan. Rosa replied to an angels ay, ayun, ayos naman po yung signal niyo po. Okay? Rosa Mia, Angels Eye. Good evening, sabi po niya. Sami Gabot, kaya pala tumiwalag ang Tatay Digong ko sa ICC na anticipate niya na hahagupitin siya dahil sa mahihinang pagpatay, maramihang pagpatay sa war on drugs na palpak naman. Alam po ninyo talaga, sa simula ng war on drugs ni Mr. Duterte, no Filipino will object or will say no na marami pong pinapatay ang Pangulong Duterte po. Hindi ko sinabing siya pumatay. Maraming pinatay sa panahon ng kanyang panunungkulan. Why? Nadidinig ho natin sinasabi niya sa mga pulis. Ano yan? Ayusin na ninyo, patayin yan. Hindi man po ganun ang talagang sinasabi, but that is the essence of the order. Di ba? So makita ho ninyo, natutuwa pang ibang mga kababayan ho natin dahil, nako, nagiging maluwag na raw po mga kalsada ho natin. Nakakalakad daw sila sa dilim dahil namamatay na po yung mga drug addicts. Hindi naman po drug addict ho ang mga pumapatay ho, mga kriminal, mga magdanakaw po Sami, okay. Yan ang sinasabi ni paring Sami Cabot. Andrew Neo is watching. Delia Tenorio Balmores watching. Alam mo, sir, hindi dapat pinapatay ang mga pusher at mga drug addict. Bakit hindi nila hulihin ang tunay na drug lord? Wala naman nakukulong na drug lord. Yan nga po ang problema. Bakit walang drug lord? Kasi po, ang drug lord pinagmumulan ng pera ng mga opisyalis natin. Politiko, mga pulis. Iyan ho ang totoo, mga kababayan. Kaya pati si Duterte, ayaw niyang ayaw niyang hulihin. Hindi niya pinakulong si Faeldon. Alam po ba ninyo? Si Faeldon, ang BOC Commissioner, kamakailan, magkaanong halaga ng shabu ang pinatakas po niya sa Bureau of Customs? Bilyon ho ang halaga. Inilipat po niya ang pwesto. Tinanggal po niya sa BOC. Inilagay po niya sa correction. Bureau of Corrections ho. Gumawa uli ng katarantaduhan doon. Hindi pa rin po pinakulong. Saan ka makakita ng presidente ganyan ang utak ko, mga kababayan? Kaya nararapat lamang na ito po ay usigin. Hindi mauusig dito sa ating bansa. Yan ang sinasabi ng ICC. Kapag hindi inuusig talaga sa inyong bansa ang isang salarin, meron po kayong dahig. Ayun. So, pasalamat po tayo sapagkat meron pong nagkakaisang mga bansa. Ito yung tinatawag na United Nations. At meron po silang mga itinalaga na mga hukuman para litisin ang mga pangulo ng mga bansa na lumalabag sa karapatang pangtao. Parang Sami, tama po ba yan? Di ba tama yung aking sinasabi? They can investigate
leaders of countries that violate human rights. That is the purpose of the ICC. Oh, mga kababayan, ICC po yan, International Criminal Court. Nanonood si Romy Caltuason. Romy, tama ba yung sinasabi ni Tata Ben? Di ba tama yun? Ha? Romy? Di ba? Alright, good evening, Romy. Delia Tino, si Romy po, alas 12 ng tanghali po hanggang alauna ng hapon. Everyday din po yan, Monday to Friday. Dito pa rin po sa Broad Streamcast Communicators. Yan, Romy Tuazon. Bitwatch. Yan, Bitwatcher. Bitwatcher. Siya po ang tumitingin sa mga nangyayari sa mga palipaligid. Ayan. Delia Tenorio Balmores, very clear in Dublin, Ireland. Tingnan nyo, Ma'am Mercy, ang layo-layo ni Ma'am Delia, nasa Ireland po siya. Ngayon, dito sa Caloocan, pero okay na siguro, ha? Ma'am Mercy, okay na po ba ang signal mo? Sana naman, okay? Hindi na putol-putol, okay? A blessed evening po sa lahat ng nagmamahal kay Ate Lilian. TY po, sabi ni Ma'am Lilian Gabriel. Huwag ninyong kalimutan yung programa ni Ma'am Lilian. Ang dami po natin matutunan dyan. Gaganda ang katawan doon ninyo. Gagaling ang mga karamdaman po ninyo. Pagka nanood ho kayo, libreng kaalaman ni Ma'am Lilian. Alas 10 hanggang alas 12 ng tanghali. Every Saturday po. Dito sa Broad Streamcast Communicators. Okay na po, signal Kuya Ben. Okay, Tam. Ayos yan. Pinalitan mo ba ang baterya? Wala bang baterya yan? Ma'am Mercy Ong, thank you very much. May Ling, salute sir. You remind me of my father. Same mindset. Talaga ha? Alam po ninyo, bibihira yung ganyan. Bibihira ho yung ganyan. Okay? Perfecto Bordalio watching. Sabi niya, si Perry Bordalio. Padre, good evening, my friend. Okay. Keep watching and take good care of yourself. Pati na po ang mga OLA victims natin. Rosa Mia 0953-172-5860. Ayan po ang pwede niyong tawagan for GCash for Rosa Mia. Ma'am Rosa Mia. GCash ko po sir, baka may magpadala ng kape at tinapay kasi mga ola, kabaong at bulaklak ipapadala. Sana'y kape naman. Okay? Talaga nagagawa pa niyang magpatawa. No? Pero alam ko kailangan ni Mama Rosa Mia ng saklolo po natin. Kahit pa paano, konti-konti lang. Pagka pinagsama yan, dadami po rin yan. Okay? Josephine Roquero, wag ko tayo mahiyahan na magpadala ng kahit pa paano. Para kay Ma'am Rosa Mia. Okay? Josephine Roquero, dapat masugpo ang mga abusadong pulis. Nanghuhuli ng kabataan tapos lagyan nila ng drugs ang bulsa ng nahuhuli. Karamihang pulis, ganyan kahit noon pa sa panahon ni Ramos at Noynoy Aquino. Oh my goodness. Kanino kaya natutunan nito? Ma'am Josephine, kanino kaya napulot ito? Di ba? Dapat may pinagmulan ito eh. Saliksikin nga natin. Sino kaya nagpauso yan dito sa Pilipinas? Bakit to sila nagtatanim ng droga? Alam po ninyo, ang dami pong mga nasa kulungan po ngayon na wala talagang kasalanan. Kasi pagka meron kang nahuli ka ng pulis at nilagyan ka ng droga, pusher ka na eh. Wala nang bail yan. Lalong-lalo na kung aabot po doon sa kanilang kategorya. Hindi ko na alam kung gaano kalaka 1 kilo. Wala pa yata 1 kilo eh. Pwede ka ng Nobel eh. Sinong nakakaalam po dyan? Gaano ba kabigat ang huli na wala ng bail? Diba? Meron po sila niya. Kapiranggot lamang ho eh. Walang bail. Kanya
Sana ho, matigilan na po ito. Kawawa ho yung mga mahuhuli. Meron nga po kaming pinalabas eh. Meron po kaming nilakad ho sa kulungan. Awang-awa po ako sapagkat asawa po ito eh. Ang asawa po niya, yung lalaki, eh talagang nagdrodroga, nagtutunak ho eh. Ni-rape po yung bahay. Nakuha mo yung nakuha yung husband. Sinama po yung misis. Eh may mga anak ko ito eh. Pagkatapos hindi na pinakawalan. Nilagyan po ng talagang tinanman. O anong nangyari? Alam po niyo nangyari? Napatay yung 3 pulis mismo na nagtanim. Of course, yung una, yung lalaki talagang may kaso. Hayaan ho ninyo sa kulungan. Sabi ko, hayaan ninyo sa kulungan yan. Hindi siya ang aking tinutulungan dito, yung misis. Sapagkat ito ay walang kasalanan. O, ayun ho, mga kababayan. Awa po ng Panginoon, pinakinggan po kami ng mga namamahala sa kulungan. Nakalaya na po siya. Maayos na po ang kanyang kalagayan. Pero yung kanyang mister, nandun pa po sa kulungan. Alright? Josephine, alamin nga natin ha, sino bang nagpauso ng mga magtatanim ng mga bala-bala na yan? Jose Gregorio Clemente, kailangan po ay imbestigahan si Senador Pepsi Paloma para matigil na ang mga artista sa Senado at sa kung anumang posisyon sa gobyerno. Ayaw mo na bang magkaroon ng artista sa Senado? Ha? Mr. Clemente. Alam po ba niyo yung kaso ni Pepsi Paloma? Ito po yung bold star nung araw po, mga kabayan. Oh, pinaglaruan ng mga artista hanggang sa mamatay. Di ba? Hindi ko po masyado alam ang istorya ho nito, pero I was already mapapanood pa ninyo eh. Yung mga involved ko dito eh. Mauad, good evening, Tata Ben. How are you now? Kumusta na ang kaibigan namin dyan sa Zambales? Mauad, good evening. This is the wife of our broadcaster. 8:30 hanggang 9:30 ng umaga. Si parang Willie Espiritu. Monday to Friday po yan. 8:30 to 9:30 for your information. Okay? Ito po ang Higulo at Mr. Pogi ng Broadstream Cast Communicators. Ha? At good evening. Ha? Magandang gabi sa iyo at sana nalabanan mo yung I know, meron kang matinding problema ho dyan eh. Okay? Pagaling ka, ha? Pagaling. Jose Gregorio Clemente, VP Lenny, ano ito? Sandali, ha? Okay. VP Lenny Robredo is too decent to quarrel with baboons. Baboon. Ang baho niyan. Very fragile po si Ma'am Lenny. Hindi po nakikipag-away ho yan. Tumutulong lamang po sa kapwa. Pero ito si Sara Duterte, ito po yung epitome of a war freak. War freak. Tingnan ho ninyo mga kababayan. Alkalde ho. Meron pong demolition sa kanyang lugar. Pinatawag yung nagbigay ng order who happens to be the sheriff. Sinampal? Yun talaga. Is this the kind of leader we need? Ay, nako. Hindi po pwede ho ito, mga kababayan. Baka magaya po siya sa kanyang tatay, ha? Ma-international criminal court din siya, ha? Pag siya po ay naupo. Pero I don't think she will. Huwag na po sana, mga kababayan. Huwag na po. Huwag na po natin susubukan na magkaroon tayo ng isa pang mga diktador dito sa ating bansa. We do not need dictators. Our country can live happily ever after without dictatorship.
yung mga iniisip na sila lamang ang magaling, mga demonyo ho, mga yan eh. Kasi ang demonyo po, mga kababayan, pinapalagay po niya sa kanyang sarili na mas magaling pa po siya sa Diyos. That is the demon. That is the devil. Kaya yung nag-aakala na sila po ang pinakamagaling. Ha? Nilalait ang kanilang mga kapwa. Yan ang iwasan ho natin sapagkat kampon kung hindi siya demonyo mismo. Kampon ni Satanas ang mga yan. Navajo, yes Sir Ben, parami ng parami ang COVID cases po dito sa Mindanao. Ayun, very sorry to hear that. Lalong-lalo na sa South Cotabato, particularly sa Coronadal City. I hope our government is doing something to protect the people from the COVID virus. Sana ho. At pati yung mga kababayan na natin, huwag ho tayong pasaway. Huwag ho tayong pasaway. Sumunod po tayo sa mga health protocols. Paano ba naman magsuot tayo ng face mask ko natin kahit wala na yung face shield? Face mask. Pero kung pupunta kayo sa bangko, papasok kayo sa loob, hindi kayo pwede napapasukin ng walang face shield. Magdala na lang ho kayo. Kahit wala namang face shield, basta nasa labas ho kayo. Pero, kailangan ho may face mask. For your own protection din yan. At protection din po ng inyong kapwa-tao. Okay? Sumunod lamang po tayo sa mga health protocols. Ito po ang pinakamabisa na mapigil ang pagdami ng COVID cases. We do not have the cure for the virus now. Wala pong available cure. Ang available po is the vaccine which is not coming. Nababalan po ang pagdating ng mga bakuna. Kailangan ho dito, tawagan ho natin ang ating pamahalaan. Sana ho, madaliin po nila ang pagpaparating ng mga bakuna dito at mabakunahan ang bawat Pilipino na. Isama naman ho ninyo yung mga magsasaka ho natin. Del, kumusta dyan sa yung mga magsasaka natin sa Cotabato? Ayos ba? Hindi. Yung mga magsasaka, mangisda, wala naman pong nababakunahan pa po sa kanila eh. Sila po ang nagproproduce ng pagkain natin. Ulam, bigas, and so on and so forth. Bakit hindi po siya mabakunahan? Ba't hindi isama sa mga priorities po ng ating gobyerno? Jack maawatan po dito eh. Anyamot na po. Mauad, paano na pag naging presidente? Baka wala na pwedeng magsalita. Yan ang problema ho. We will lose our freedom with dictatorship again. Kaya nga po pinatalsik ko natin ang diktadurya sapagkat natameme na po ang taong bayan. Wala nang kalayaan, walang demokrasya. Bakit nag-alsa ang taong bayan? Halos buong sambayan ng Pilipino ho, nag-alsa laban sa diktadurya because they want freedom. Tingnan po nyo ang Hong Kong, ang Taiwan ho, mga kababayan. Pinapatay po sila. Pero they do not stop. They will not stop from wanting to have their freedom na kanilang kinagisnan. Subukan ho ninyo, napigilin po tayo magsalita. Ito nga lamang ho, mga kabayan, mag-rally ka lamang ho dyan eh. Naku, katakot-takot na pamalo ang aabutin mo eh. Huwag naman po sana. Huwag naman po. Ito si Sara Duterte ho eh. Sinampal ho yung sheriff po eh. Paano na lamang ko siya maging presidente ho natin dito? Mananampal din ho. Meron po bang katahimikan ng bansa sa isang war freak? Mga kababayan? Ang kailangan ho natin disente ng mga ng Pangulo. Gumagalaw, tumutulong, hindi po mananampal. Yan po ang kailangan ho natin. Hindi po mananampal. Alright? Ay, naku talaga naman. Sino? Perfecto T. Bordalio. Ayan. Ito po ang isa pang GCash na po pwede ninyong gamitin.
para kay Ma'am Rosa Mia. Okay? 0916-314-8432. Ulitin ko po ha. Ilista na ninyo ha. 0916-314-8432. Sa bagay, nababasa naman po ninyo ito. Ano ha? Nababasa na ninyo ang mga numbers. So, please, no, save it already. At kapag meron na po kayo medyo naipon ng konti at medyo naman pwede ng pakawalan ho yan para sa iba, isama na po ninyo si Ma'am Rosa Mia. Okay? Pakiusap po ni Tata Ben ho yan. Sanelive Aisel, wow! In love si Tata Ben. Naka-red polo. Ikaw talaga. Kung anong napapansin mo. Paano naman kasi, malapit ng Father's Day. Oh? Iniisip ko nga kung sino kaya sa mga anak ko ang unang magpapadala. Because they have their own families already. Si Tata Ben, nag-iisa na lang. Nag-iisa na lang. Kanya, I will be missing them. But I of course, meron naman pong paraan na magpabanding-banding. Angel's Eye! Nandyan po, inilagay din po ni Angel's Eye ang mga numero para kay Ma'am Rosa Mia. You can see that, you can read that dito sa ating platform. Okay? Tingnan na lamang po. RJ Haveliana sa inyo po at sa lahat ng ama ng tahanan. Eto na nga po, kababanggit ko lamang ho yung Father's Day. Advance Happy Father's Day po. Pero, RJ, Happy Father's Day, Padre. Happy Father's Day. Sana ho, ang mga tatay ho natin, maramdaman po nila ang pagmamahal ng kanilang sariling pamilya. You know? Napakasarap siguro ho kapag maalaala po kayo talaga ng inyong mga anak. We pray all fathers will be remembered on this day, and will enjoy the company of their own families, at least even for once a year. No? Happy Father's Day to every father. Alex C. Aquino, gusto ko maging masaya ka din sa Father's Day, Okay? Then as Chincha Buste, good evening po, Sir Ben. Chincha Buste nasa Dubai, Kuwait. Dene Osay Vedlav, June 16 today, COVID-19, new positive, 725. Davao Region. Davao City, 397. 125, Davao Oriental. 120, Davao del Norte. 41, Davao de Oro. 30, Davao Occidental. 12, Davao del Sur. Lahat ng mga Davao, meron. Very unlikely in other areas, no? Pagtataka po kayo mga kabayan, bakit to ganito? Medyo napaparami po yata dito sa Davao. Recoveries 297. 97 Davao del Norte, 71 Davao Oriental, 47 Davao City, 43 Davao del Sur, 36 Davao de Oro, 5 Davao Occidental. 8 deaths, 8 patay. Dalawa sa Davao Oriental, 2 sa Davao del Sur, 2 sa Davao City, 1 sa Davao del Norte, Davao Occidental, 1. Source from DOH 11, Region 11. Matindi ho. Pero, kaya-kaya kung talagang pagtuunan ng pansin ng mga kinukulat. Lalong-lalo na yung mga alkalde ho dyan sa lugar na yan.
Oh, wag ho ninyong pabayaan ang inyong mga kababayan. Pwede po ba? Okay. RJ, Maria Dolores Santos. Sino naman ang huhuli kay PRRD? Gayong walang police power ang ICCC. Ay, meron po sila, ma'am. Meron po sila. Magkakalakas loob kaya ang mga pulis natin? Kaya nga po, ang ICC ang mag-iimbestiga sa kanya, even our own course. May immunity ang Pangulong Duterte po, di ba? Pero hindi nga maimbestigahan yung mga patayan po eh. Tingnan nyo, nung pumasok po si General Eleazar, pumayag na po siya na ibigay ang mga dokumento tungkol sa drug war. Ibibigay na po niya sa DOJ. Nakita ho ng Pangulong Duterte niya. Ano sabi niya? Wag yan, wag ninyong gagawin yan. National security, that involves national security. Pero nauna na dyan, sinabihan na po siya ng Korte Suprema, war drugs has no relations at all with the national security. Alam ng Pangulo yan, pero sinabi pa rin niya para hindi lamang ibigay ang mga dokumento. So dito po natin mapapatunayan na wala talagang nagtatagumpay na investigasyon sa war on drugs ng Pangulong Duterte. Kanya, dinala na po sa International Criminal Court. That is the truth. Okay? Pabubulaanan po yan ng Malacanang. Pero ano magagawa po ng Malacanang? Tapos na po ang preliminary investigation ng prosecutor ng ICC. Pagka ito'y pinayagan ng ICC na imbestigahan na si Duterte, there will be subpoenas for the President. Bahala po siya kung magpupunta ho siya. Pero alam ko po, meron na mga leaders of sovereign countries who have been incarcerated, nadala na po sa kulungan because of war against humanity. That is the power of the court. Ito po ay korte, ito po ay binuo ng nagkakaisang mga bansa, sinang-ayunan ng lahat ng mga bansa na kasapi po sa United Nations. Maliwanag ho yan, mga kababayan. Hindi po katulad dito sa West Philippines, may loophole yan eh. May loophole. Pero itong court, international court, korte po ito, may karapatan, may kapangyarihan magdinig ng kaso against humanity po. Pagpatay. Pagpatay. Genocide. Pagpatay din po yan ng mga tao. Nilalang ng Diyos. And one of them, ito nga ang ating Pangulong Rodrigo Duterte. Uulitin ko lamang po. Bakit ho mag-iimbestiga ng ICC? Sapagkat dito sa ating mga korte, wala pong nagtatagumpay na kaso laban sa war on drugs ng Pangulong Duterte. Bakit? The primary protector, si Mr. Duterte mismo eh. Siya mismo eh, ang protector ho ng mga pumapatay sa mga drugista. Kaya meron po tayong kapwa Pilipino naglakas loob na idulog ang problemang ito sa ICC, sa DAHE. Okay? Nakalimutan ko na po ang kanyang pangalan. Pero pasalamatan mo natin siya sapagkat nakarating. Binigyan po ng clearance to investigate. Nag-imbestiga ang prosecutor po, si Betzuda. Kompleto na ho siya. Kompleto na. Ihahain na lang. At humingi na po ng kapahintulutan na ipasok na po sa korte. Hinihintay na lamang. Okay? So, may dahilan kung bakit iimbestigahan ang ating Pangulo ng International Criminal Court. R.J. Habeliana, the International Court of Justice is the principal judicial organ of the United Nations. Okay? It was established in June 1945 by the Charter of the United Nations and began work in April 1946. So yun ang totoo mga kababayan. Meron pong binuo ang nagkakaisang mga bansa para mapigilan po
ang pagmamalabis ng mga tarantado mga leader ho ng mga sovereign countries. Because there are leaders talaga na talagang makakapalang mukha ho talaga. They strongly believe na sila lamang po nakakaalam ng bawat kilos sa kanilang bansa. And they kill without remorse ho, mga kaibigan. Kawawa ho ang mga biktima ho dito. Itong panahon lamang po ni Pangulong Rodrigo Duterte, libo-libong mga tao, mga Pilipino ang namatay na ho dito. Iilan lamang po ang naiimbestigan, nakakalusot. May matapang po na huwes. Salamat po, pero mangingilan-gilan lang yun. Baka 1 in a million. Naku, talaga naman nakakaawa ho. Okay? Pero karamihan po sa mga drug cases, wala hong nagpro-prosper in court. Wala po. Kaya naglakas loob ang isang abogado Pilipino, nagpunta po sa The Hague, itinulog po ang problema ko natin dito at binigyan po ng pansin ng International Trial Court, Criminal Court. Tama po ba yan, Sir RJ? Mr. Avellana, sir? Mercedes Ong, paano naman huhulihin pinakikinabangan na nilang lahat? Ay, hindi. Alam niyo pagka yung pandaigdigang hukuman na po ang gumalaw, iba na po yan. O, nag-iisa lamang po si Pangulong Duterte. The Philippines is his only territory. Nagkakaisang bansa. Lahat nito ng mga powerful countries. They will act accordingly. Michael Angelo Chu. Kape na. Nandiyan na ba si Mon? Watching na po si Michael Chu. Maria Lourdes Santos, ICC's jurisdiction with regard to 4 specific crimes, war crimes, crimes against humanity, genocide, and the crime of aggression. Ito po ang dinidinig ng International Criminal Court. Tama po si Ma'am Maria Dolores Santos. Specific crimes, war crimes, okay? Crimes against humanity. Ito po ang idinulog ng Pilipinas, ng kabayan natin sa International Court. Crime against humanity. Ayan, very specific po yun. Thank you very much, Ma'am Maria. Sami Gabot, tama ka dyan, tatabin. Swak ang tatay ko dyan. Matagal akong police reporter, kaya di tayo maliligaw sa mga pagpatay na iyan. Maliwanag pa sa sikat ng araw na salvage ang mga nangyayaring pagpatay at enkwentro kulo. Booking Alam ninyo mga yung mga pinapatay alleged drug crimes, nananlaban daw ho yung suspect. Gawa-gawa po ng mga pulisi. Pagkatapos huhulihin po yung nagdrodroga, nagsisesyon, tatanman po sila. Kahit sino ang nasa malapit po sa lugar na pinangyayarihan ng bust operation, kasama na ho. Lahat ho yun. Walang makakaligtas. May makaligtas, maglalagay po ng pera sa mga pulis. Ganyan ho. Yung hindi makapaglagay sa pulis, kulong. Ganyan po katindi ang droga dito sa atin. Yung mga drug lords ho, nakakaligtas. Parang sabi, marami, wala ka bang alam na mga pinagkukutaan nitong mga drug lords, tayo na ibuking na natin ang mga luko-lukong ito. Okay? Diyos ko po. Sabi ni God, vengeance is mine. God is watching us. Nakakatakot, tatabin. I have been saying this, my friends. Hindi ko gusto na magiganti ho tayo. Pero itong gagawin ng International Criminal Court is not about vengeance. It is about justice. Justice po sa mga pinatay under the campaign against drugs ng ating pamahalaan. Pinatay ng walang kalaban-laban. Pinatay ng wala sa batas.
You know, uhulihin mo. Wala, hindi naman lumalaban. Pero bakit mo papatayin? Kasi utos po ng Pangulong Duterte. Yan po ang mabigat po dyan eh. Utos po ng ating Pangulong. Yan ang gusto niya eh. Pagka hindi mo gawa, tanggal ka sa pagkapulis. O, anong gagawin po ng mga pulis? O, eto problema ho nila ngayon. Nabubuking na ho sila. Mag-ayos-ayos na ho kayo. Sapagkat meron na pong general na nakalagay po dyan sa PNP ngayon. Sa boss ninyo. Ayaw po niya ng mga mali-mali. Okay? Ayaw po niya yung mga mali-mali. So, this is not about vengeance. So, ito pong ginawa po ng kabayan natin, dinala po ang kaso sa International Criminal Court. Hindi po not about vengeance, but about justice for the victims of these killings. Okay? Amber Maria, good evening, Tata Ben. Sana po mahuli na po ang mga OLA agent na sobrang manghaharas po. Ayan. We are trying our very best to do that. Ang ginagawa na natin yan. Actually, nag-raid na po ang NBI. So, tulungan po natin ng NBI ngayon. Magpadala ho natin lahat ng mga ebidensya ho natin na nagpapatunay. Meron itong mga ola-ola na ito, mga loan sharks, ito yung kanilang ginawa sa inyo. The NBI or the PNP should know that. Dapat meron silang pinanghahawakan para yung mga nahuli nila, magko-compare notion, hindi na makakalabas sa mga yan. Ricky Tusoy, nagpakamatay, pare. Sinong nagpakamatay? Nga pala, si Pepsi Paloma, hindi po pinatay, nagpakamatay. Yun. Tama ka dyan, Padre Ricky. RJ Javillana, ang isa pang mas malaki na genocide ay terorismo sa kalusugan at ekonomiya. I think even RJ would agree with us na itong anti-terrorism law is not what the Philippines need today. Lalo lamang po tayo magkawatak-watak at lalo lamang po magiging biktima ng karahasan. Can you imagine, yung mga political appointees ng Pangulong Duterte, can issue warrants for the arrest of individuals kahit suspect lang. Exclusive authority, exclusive power ng korte po yan, pag-i-issue ng mga warrants. Pero bakit po ilalagay sa mga laymen? Wala, hindi po judge, hindi po ko. Panginoon ko po. Kaya nga ho, yung nagre-red tag. Binabansag ang terorista na. Ni hindi man lamang po napatunayan na terorista nga. Suspect pa lamang ho. Tinutugis, pinapatay, tinatanman na ng mga explosives. Including mga katutubo po natin, mga kababayan. RJ, di po ba? I am totally against this anti-terrorism law, but why is it? Nagpapatumpik ho ang Korte Suprema. Dito, medyo kine-question ko rin po bakit ho si Ping Lacson ang nagtulak sa batas na ito para mapasa sa Senado. Hindi ko maintindihan. Okay? Kalusugan, pag pilit o mandatory vaccination, dapat hindi ito mandatory at igalang ang karapatan ng tao. Okay? I agree with you. But kung pwede nga lang, magpabakuna na ho tayo. I think this is the only antidote to the virus sa ngayon. Because for so long, how many years na ho tayong independent? Pero bakit to? Pangunahing concern ng gobyerno, kalusugan, edukasyon, and so on and so forth, di ba? Bakit ho? Pagdating sa kalusugan, wala ho tayong pananggap sa mga virus. What happened to our medical experts, to
our scientists. Bakit hindi nila inatupag ang mga ganito? Miriam Defensor Santiago knew it then that it could happen. Eh, anong nangyari po, mga kababayan? Namatay ho si Ma'am Miriam Defensor Santiago. Oh, namatay. Nawala. Pero walang gumawa sa kanyang kaisipan ng nakakapanghinayang. Ekonomiya kahit pambansang kagipitan, patuloy ang pagsingil ng napakataas na halaga ng kuryente, tubig, telcos, gamot, pagkain. Nako talaga naman ho. Ipinagbabaliwala ni PRRD ang hindi pagpapatupad ng Artikulo 12, Section 17 at 18, ang Section 22, ang pagbaliwala sa natural medicine bilang hindi pinatupad ni PRRD at DOH bilang alternatibong pagpapalakas ng immune system. At dahil lockdown, ang utos ay dahil walang kabuhayan, ay talagang hihina ang immune system ng publiko. Ito ang dahilan ng mas maraming kamatayan dulot ng kagutuman. Thank you very much, RJ. Talaga naman pong totoo ang inyong mga sinasabi. Hindi ito nababalita. Dagdag pa natin ang stress na sa kaiisip na nasaan hahanap ng pambayad sa mga oligarkong kumpanya kagaya ng Meralco, Maynilad at iba pa. Ito po ang genocide na mas malaki. This is the truth. Alam po ninyo mga kaibigan, when we speak of murder, we do not only refer to the guns used for the killing. Hindi lamang po doon ang murder na alam po natin. Ang murder na mas matindi po, yung gutumin mo ang iyong mga kababayan, ipitin mo, nakain mo ang kanilang, ang para sa kanila. Katulad po nito, ayuda. Saan dinala yung ayuda? Bakit wala? Bakit maraming namamatay na po sa gutom po dito? That's genocide. That's murder po, mga kababayan. Murder po. Ano bang genocide? Di ba, pagpatay? Yan ang isang uri ng murder without guns. Nakakatakot po ito. Mabuti po yung mamatay ka sa baril, biglaan, wala ka nang iisipin ho. Mamatay ka sa gutom po, mga kababayan. Nakadilat ang mata mo. Habang mamamatay. Diyos ko po, wag naman po sana mangyari sa atin yan. Pablo D. Escobar, dictatorship. Yes. Oh, ano ka? Hindi pa rin. Hindi ka pa rin naniniwala. Naku, Panginoon ko po. Onald Dagcha. Good evening po, sir. Lolo Ben Paipon. BP Lenny is what we need para naman umayos naman ang buhay ng mga Pilipino. God bless po, Sir Lolo Ben. At stay safe and healthy. Thank you very much. Sino po ba yung senador na ang asawa daw niya ang may negosyo ng face shield? Kaya nire-require na mag-face shield tayo. Hindi ko alam, Padre. Tell me. Ha? Pakisabi lang. Oh, i-post mo dito para malaman ng taong bayan sino yung senadora na yan. I mean, asawa ng senador. Ha? Meron pong paggawa ng face shield. Kaya nagsusot tayo ng face shield. Manong Ambil, Norberto Paipon. Good evening, my brother. Ito, mas matandang kapatid ko ito. Alright. Yung mga OLA victims po natin, yung mga tatawagan, please stand by. Magtatawag na po ang ating PA. Maria Dolores Santos, magtutulong-tulong po tayo na maibalik ang moral at dangal ng mga Pilipino. VP Lenny, Robredo po tayo sa 2022. Oh my goodness. Yan na, mga kababayan. This is actual electioneering already. What can we do? It's the people who are talking already. Huh? Ay, nako talaga. Onaydag siya. Sana may happy single parent day. Nanay ka na, tatay ka pa. O nga naman, ano? Oo. The ICC, Maria Dolores Santos, does not have its own police force or enforcement body.
Thus, it relies on cooperation with countries worldwide for support, particularly for making arrests, transferring arrested persons to the ICC detention center in The Hague, freezing suspects' assets, and enforcing sentences. Alam po ninyo, marami pong pamamaraan ang nagkakaisang bansa. They have all the powers under the world. Wag ko tayong maniniwala na wala po silang kakayanan. Yung nagduminig sa ating kaso sa West Philippine Sea, wala pong katulad na kapangyarihan, katulad po ng meron ng ICC. Tandaan po ninyo. Okay? So, ito po ay napakalaga. Huwag sanang baliwalain ng Pangulong Duterte that he is being probed by the International Criminal Court. Kasalanang mortal ang pagpatay ng iyong kapwa, lalong-lalo na kung walang kadahilanan. Mel Rodelio Militante, good evening po, Tata Ben. Bakit ka huli? Oh? Ben Padla, good evening from Malaysia. Sami Cabot is watching. Yung Peruvian president na si Fujimori ay namatay sa kulungan matapos maipakulong ng ICC. Susunod na dyan ang Tatay Digong ko. O ano, iyak ka ba? That is what I was saying kanina ho. There have been some leaders who have been incarcerated, naipakulong ho. Naipakulong. Okay? Kaya natatakot siguro, natatakot talaga ito si Mr. Duterte ho because this could happen to him. Pagka binigyan po ng pahintulot ng ICC, ang prosecutor sa kanyang gustong i-probe ang Pangulong Duterte sa court nito, tapos na siya. Okay? Delikado na po talaga. Alright. Saneliv, Romy Nepomuceno is watching. Good evening. Opo, 10 years na po itong sakit ko. 3 times na din po akong inoperahan sa PGH. Tapos nito po, February 22, inoperahan po ulit ako. Both breast na po bawal na bawal po sa may stress. Kaya po sabi ko, Ma'am Rosamia, bawal siyang may stress. Laban sa sakit, laban sa hamong buhay at laban lang sa mga ola para sa atin, mga biktima. Sana live. I thank you very much. Nakakaawa naman talaga ito mga may sakit. Tata Ben, advance Happy Father's Day po. At sa lahat ng mga fathers, stay safe and healthy. Talagang I am praying for all fathers that they will have their happy day. Happy day on Father's Day. Mel, bakit yung football player na pinatay ng NPA, mukhang tahimik yung mga magagaling senador at CHR. Pero pag pulis ang nakapatay, masyadong maingay. Mel, ito'y hindi pagtatanggol sa CHR o mga senador, o mga nasa oposisyon. Especially the CHR. Alamin ho natin ang mga responsibilidad ng mga ito. Ang CHR was created para bantayan ho ang mga nasa law enforcement na gumagawa ng hindi tama. Alright? They are not after rebels. No. Hindi po. Yung mga rebelde nga po na mahuhuli ng pulis, yun po ang babantayan ng CSR. Yun hinuli kung tama po ang pagtrato ng mga pulis. Okay? Yan po ang mandato ng CHR. They are not there to protect the police, but they are there to watch moves of police officers performing their jobs against the people. Ang NPA o CPP-NPA, may kasalanan talaga yan sapagkat nagre-rebelde. Okay? Pero even the NPA,
may karapatan pa rin ho yan. May karapatan. And therefore, tungkulin po ng mga pulis to use activities na nauukol po sa tinatadhana ng batas. Okay? Ngayon, kung nakagawa po sila ng hindi tama at nagreklamo yung tao, nandyan po yung CSR. That is their tungkulin. That is their responsibility. Kung pulis ang mamatay sa enkwentro o kaya napatay ng mga NPA, sino ang mag-aasikaso sa kanila? Madali lang mo yan. Kapwa pulis. Andyan po. Ang gobyerno ho. Ang gobyerno ho ang kasangga ng mga pulis. Kung meron man pong kasalanan ang tao, pinatay yung pulis, bibigyan po ng gobyerno mismo ng katarungan yung pulis. So, ibahin natin. Huwag natin paghahaluin itong dalawa na ito. Okay? Huwag natin paghaluin. At huwag mo natin sana let us not mix each other because there are two different poles apart. Okay? All right. Okay? Sige. On the line na po si Christine ng Ola. Nako, 15 or 16 minutes bago mag-alas 10 ng gabi. Christine, good evening. Good evening din po. Ay, kumusta ka mga? Mabuti naman po. Nakakatawa na po ba? Nakakangiti? Kahit pa paano po, okay naman po. Ilan taon na po ba si Christine, ma'am? 35 po. 35. Ay, happy Father's Day po pala sa inyo. Thank you very much. Salamat po. And say Happy Father's Day to your father also, ha? Okay? Apo. All right. May trabaho ka pa ba, Christine? Ano lang po sir, online seller lang po. All right. Wag mong lalalangin lang yan. Yan po ang trabaho natin ngayon, pare-pareho. Online selling sapagkat hindi tayo nakakalabas. Yeah. Okay? Kumikita naman kahit pa paano. Meron naman po kahit pa paano. Okay. Nakakabayad ka naman sa utang mo? Sa OLA? Opo naman. Magkaano ang utang mo sa OLA? Sa ngayon, ha? How much all in all? Bali yung ano po sir, yung kinuhanan ko pong OLA, yung hinaharas po nila ako ngayon sir, doon po sa 3.5 na nakuha ko, 2K lang po. Only 3.5 ang utang mo. Apo. Magkaanong nakuha mo? 2,000 lang po. 2,000. Magkaano Apo. ngayon ang utang mo? Bali, ang sinisinil po nila sa akin is nasa 4.5 na po. 4-5. And how many days? Yan. Ilang araw na? 10 days po. Pangatlong araw? 10 days po. 10 days. Aba, Apo. medyo mabagal din ang pagtaas ng interest, ano? Apo. Oo. Pero ano ba yung mga natatanggap mong tawag sa kanila ngayon? Bali, yung may death threat po akong natanggap, sir. Tapos meron din po akong harassment na natanggap. Galing po dun sa mga contacts po and references po. Ganon? Ganon katindi ngayon? Apo. So anong sinasabi mo sa mga kaibigan mo na tinatawagan ito mga ano? Tinatawagan ka rin ba nila? Opo, yung iba po nagagalit, bakit ko daw po sila ginawang reference. Sabi ko naman po, hindi ko po kayo ginawang reference. Sadyang pag-access po nila ng phone book ko, hindi ko naman po binigay yung number nila. Hindi nga ninyo yung binibigay pero nakukuha nila di ba? Yun nga Na-access po nila eh. Na-access po nila agad. So ito po ay kasalanang mortal sa batas po natin. Kaya dapat lamang kasuhan na po natin itong mga ola-ola na ito. Nagsampa na po ba kayo ng kaso? Opo. Tapos nag-file din po ako sa cybercrime po. Good. Saan po ba kayo, Ma'am Christine? Sa Bulacan po, sa Marilao po. Saan po kayo nag-file ng kaso? Ay, sa lang sir, through online lang po. Online? Apo. I think you should
So you should call up si Perry, si Perfecto, para Apo. mag-usap-usap kayo para online papunta sa NBI o papunta sa PNP, Philippine National Police. Sa ano po, NBI RACO po. NBI headquarters na yan, Apo. ha? Main Apo. headquarters. Sige, Apo. okay. That's good already. Okay. Sige, ano po ang pwede mo namang itulong sa mga would-be umuutang? Papayagan mo pa ba na mayroong umutang sa mga katulad ng mga loan sharks nito? Hindi na po. Kasi po, bukod po sa nilalabag po nila yung data privacy po ng client po nila, hindi rin po sila maganda example na pagka po hindi ka nagipit ka, lalo ka pa nilang haharasin, hindi po nakakatulong talaga. Oo nga eh. Grabe talaga, ano? Opo. Napanood mo ba yung yung pagkahuli ng NBI sa kanila? Oo nga po. Oo, nasa TV. Nako, Diyos ko talaga. Christine, Nasampulan po sila. nasampulan. At least ito ay sample na yan sa mga OLA loan sharks, no? Opo. Siguro ang magandang gawin natin ngayon, tutukan natin yung mga sinasampa natin sa mga Opo. sa PNP, NBI, magtatanong-tanong ho tayo sa kanila. Wag natin sayangin ang pagkakataon, ano? Opo. Wag ho tayo mahiya na magtanong sa kanila because kailangan natin ito, katarungan po para sa atin eh. Ha? Ito ay karapatan natin. Magtanong mo tayo kung saan po natin i-file yung kaso in NBI, Philippine National Police. Magpunta ho kayo ng personal kung kinakailangan o kaya magtanong ho kayo and let us find out ano ang ginagawa po nila. Ako'y nagpapasalamat sa NBI. Dito tayo nag-file eh. Inaksyonan ka agad. May result. Opo. Okay? Opo. Okay. At meron din po akong ginawang YouTube, no? Kung meron po kayong mga gustong tanungin pa, ano? Malaman tungkol dito sa mga OLA victims, puntaan lamang po niyo yung YouTube ko, Ben Paipon. Nasa YouTube na po 'yan. Panoorin po ninyo, makikita ko ninyo doon mga pamamaraan para matulungan namin kayo. Okay? Christine? Okay po, sir. Alright, thank you very much. Meron ka pa bang sasabihin sa mga kabayan natin? Opo. Bali, nananawagan po ako sa mga otoridad po, sa NBI, sa police, sa SEC po, sa NTC, kay Senator Win Gatchalian po, tsaka kay Pangulong Duterte, na sana po matulungan na pong maipasara yung mga online lending companies na illegal na po ito. Dahil po hindi po sila talaga nakakatulong sa tao. Kundi tinutulungan po nila yung taong lumubog sa utang. Okay? Okay po. Christine, thank you very much. Stay safe, ha? At manalig sa Thank you Diyos. rin po. Manalig sa Diyos palagi. Okay? Opo. Sige. Maraming Maraming salamat. salamat po. Good night. Good night din po. Naku, napakahirap po talaga kalagayan ng ating mga OLA victims, no? Ang laki-laki ng interest. Hindi ako naniniwalang ayaw nila magbayad eh. Maliit na halaga lang ho ito eh. Kaya lang, hinaharas po sila eh. Pagkatapos talaga patong na interest eh malaki. Kaya naguguluhan sila. Ordinaryong mga mamamayan ito na walang kapangyarihan sa gobyerno ang biktima ho dito. Kaya dapat lamang po siguro sana tulungan. Kaya nga naman, tinutulungan po natin sila. Alright? Mel, sabi ni Mel, sana po next time ang interviewin ninyo sa programa niyo yung mga NPA na nagbalik loob sa gobyerno. Nang sa ganon, malaman naman natin kung ano ang naging buhay nila sa kabundukan at ano ang naghimok sa kanila. Bakit nagbalik loob sila sa gobyerno? Alam mo, nung panahon na nandun pa ako sa Radio Veritas, madami po natin na-interview na ganyan.
unfortunately ngayon, medyo hindi ko na natututukan ito. Pero maganda yung yung suggestion mo, Padre. Pero nahahaluan na kasi ito ng ng mga peke-peke na surrenderies. Kung araw talagang maniwala ka, Mel, talagang ano tawag nun, yung talagang totoo na nagsusurrender. Yung iba sa ngayon, nako gusto lamang hong kumita rin eh. Nako talaga. Wala nang Kanya itong mga NPAs din, maniwala ka sa hindi. Karamihan po ang nasa bundok na yon. Wala na kung tinatawag na ideology. Wala nang tinatawag na yung motivation na talagang para sa ikabubuti ng bayan ang kanilang gagawin. Nawala na yun. Sa totoo lamang Kaya tingnan naman ninyo, hindi naman po lumalaki. Hindi naman po yung talagang nagpro-prosper. Tatanungin ninyo, bakit hindi nagpro-prosper? Kasi hindi na sila maintindihan eh. Bakit ang dami? Ba't gumagamit sila ng landmine? Yan ang pumatay doon sa football player eh. Bawal ho yun eh. Pinasusuko ng pulis. Paano susuko ho yan? Ilagay mo na yung sarili mo. Kung pulis ka, ikaw na kung gumawa ng ganun, susuko ka. Di yari ka. Di ba? Ulihin ninyo akong buhay. Yan ang tungkulin ng pulis. Pero alam ko alam ng mga NPA, mali ang kanilang ginawa at wag na ninyong ulitin. Magagalit si Ben Paipon. Delikado kayo. Ha? Okay. So, but these are the things that we should know really, ha? Magiging makatotohanan tayo. Magpakatotoo tayo talaga. Hindi natin maintindihan itong mga NPA hanggat hindi natin talaga nakakausap sila ng personal. Sa totoo lamang, Mel, tama ho yan eh. Ang problema, sino ang kakausapin natin? Yung totoo, yung peke. Mabuti yung mga pulis, ito'y taong gobyerno eh. Nandito yan. Nakikita ho natin kung tamang ginagawa nila, naku, pupurihin natin. Kung hindi tama, may kalalagyan ho kayo, di ba? Pero dapat lamang po sana, tama yung gagawin para magkakasundo tayo palagi. Pero for as long as na mali ang ginagawa ng mga NPA, tutulig sa kayo ng CHR. Kasi siya ng mandato ng CHR eh. Tutulig sa kayo ng mga taong bayan sapagkat karapatan nila yan. Di ba? Ay, yung mga NPA, wala tayong karapatan sa mga rebelde, mga yan eh. Outlaw! Mga kababayan. Wala tayong pakialam sa kanila eh. Anyway, sana makahanap tayo ng totoo na NPA. Interview na, talagang sumuko Yung sumuko talaga na hindi pera ang intensyon. Kasi meron pong pabuya ang ating pamahalaan ngayon. Ay, nako talaga. Anyway, Marisa Alde Gutierrez is watching. Good evening, ma'am. Tess Obanya Malanum watching. Onaydag siya. Nako, Tatay Ben. Lalo pa silang lumakas sa paghaharas. Snap pera, kusog pera, at OLP. Legal pero grabe makapangharas. Ayun. Ayan ang dapat po nating isumbong sa PNP, isumbong po natin dyan sa National Bureau of Investigation. Bigyan natin ng NBI ng mga detalye kanilang ginagawang panghaharas. Ito ang kailangan ng NBI para makasuhan ito mga ito eh. Kasi kahit legal ang kanilang operasyon, kung mali ang kanilang mga ginagawa, nakakalabag po sila sa batas, karapatang pantao ng kanilang mga customers, meron silang kalalagyan sa ating
sa ating batas. Okay? Ito po ang dapat po natin gawin pare-pareho. Pagtutulungan natin, ipunin natin, i-collate natin yung mga dokumento na magpapatunay na itong mga loan sharks na ito ay merong ginagawang labag sa batas. Dalhin natin sa NBI, dalhin natin sa Philippine National Police. Bahala po ang NBI at ang National Police na himayin po yan at isampa sa korte ang nararapat. Okay? Pero tulungan natin sila. Sanliv Tatabin, hindi rin po merong tumawag sa kuya at ang hihigit ng 40 sako of rice at 20K para po din sila Ola. Every hour na tawag at na text sa kuya ko, ang dami na po sa lukban na ginagamot ng NPA. So madalit sabi, ito mga NPA, mabuti naman. Meron silang nagagawa. Hindi po rin sila meron tumawag sa kuya. Meron pong mga tulong galing po sa NPA. Wala naman pong masama kung tumanggap po kayo sa NPA. Wag lang po kayo magpapahuli sa pulis. Dahil baka sabihin mo, kasabot mo kayo ng NPA. Mahirap po yun eh. Okay. Sunny Baguio is watching. Good evening, Sunny. Alright. Ay nako, dito sa Metro Manila, bago tayo magwakas, meron po tayo 1.33 million na COVID cases na At medyo hindi po talaga bumababa. Pero may konti naman pagbaba. Pero there is nothing to be happy about sa COVID cases even in Metro Manila. Ang nakakatakot dito yung pagsisirit ng COVID cases sa iba't ibang mga lalawigan na ngayon. Luzon, Visayas, Mindanao. In other words, this is all over the country. Ligtas nga po ang National Capital, but we are not yet really safe. Hindi pa po. Subukan ninyo ito nga, nangyayari nagluluwag na naman po tayo eh. Nagluluwag na po sa mga resorts. Nagluluwag na sa mga swimming. Pahala kayo. Yan ang gusto ng ating mga economic managers po eh. Gusto ng Department of Tourism. Hindi ko maintindihan ito. Bahala sila. Pero inututulan natin ito sapagkat hindi pa naman tiyak na talagang wala ng COVID eh. Hindi pa nga na nababakunahan ng mga kababayan natin. Puspusan ang ginagawang pagbabakuna. Pero kulang tayo sa bakuna eh. Mel, yun lang naman pong nabanggit ko ay kung pwedeng mangyari sa program nyo. Kasi mas interesanting issue yan. Kasi yung iba, kinakalimutan yung issue yan. Ayaw nilang pag-usapan yan kasi protector at kampi sila sa NPA. Mel, maghanap ka ng NPA dyan. Pa-interview mo sa akin. Okay? Pag mo nang sasamahan, baka mamaya pagkamalang kang kasabot ka dyan. Ibigay mo lang sa akin yung number kung meron ka makausap na NPA na gustong magpa-interview. Okay? Yung gustong magpa-interview. Hindi ako nakakalabas ng bahay ko. Ano ka? Diba? Wala naman ako alam na mga NPA na may telepono ngayon. But I know, meron yan mga telepono din. Ang problema, paano ko malalaman yung number po nila? Okay? Alam naman nila ng Facebook natin eh. Kumontak ko yung mga NPA dito sa atin. Kumontak ko kayo dito kung gusto nyo magpa-interview. Okay? Sunny Live, Aisel, good night na po, Sir Ben. Mag-good night na rin tayo. Nandyan na si Parang Doy del Castillo eh. Ngayon din po. Nandyan na po si Parang Doy. Huwag po kayong aalis subaybayan po rin nyo ang kanyang programa hanggang alas 12 po yan. So, sa lahat ng mga nakipagtalastasan po sa atin sa programang ito, maraming salamat po. Bukas magkakasama-sama po tayo muli alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Ben, Paipon po,
Sandali. Chincha Buste, luwag, higpit. Luwag, higpit in favor or business. Yan ang sinasabi ko. Economy, paano po tayo uusad yan? Walang malinaw na protocol hinggil dyan. Sana po ay may malinaw na programa. I agree with you, Cynthia. Good night na po, Tata Ben. Sabi ng Broad Streamcast Communicators, Christopher De Vera is watching. Good evening po, Christopher. Wala na? Ben Pipon here, saying thank you very much for allowing us into your homes and for giving us the privilege to be of service to you. Good night, everybody. Inyong natunghayan ang makabuluhang pagtalakay sa mga isyong napapanahon. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broad Streamcast Communicators. Para sa malayang pamamahayag. Your Honor, please. Maraming salamat po.